Hello guys, magandang araw. Habang nagmimerienda nga ako at si nanay busy doon sa kusina kanina. Ang akala namin itong yayam is super behave guys, nanonood ng TV. Nung pagtingin namin, ako pala, ayan, sinilip ko nga po siya kung anong ginagawa doon sa loob ng kwarto. Abay, ang dami niyang ginawa guys, busy siya. Hindi lang sa kapapanood, kundi tinanggal niya nga yung mga damit ng kanyang tatay doon sa cabinet. At ayan, kita nyo nga, di ba? Napakahirap ayusin po niyan. Talaga naman, inisa-isa ko yan. Pero naman, kaya yan, talagang mabilis lang tanggalin. Talaga naman, napakatalented talaga ng batang ito guys. At nang ayan, sabi ko nga kay nanay, iayusin ko, ilabas doon sa labas. At iisa-isahin ko na naman sa pag-aayos guys. Pero itong si Yayam halos ayaw bitawan. Ito yung nag-iisang damit ng tatay niya na kulay green. At ginawa pa ngang pajama. Tinry niyang isuot guys. Tingnan nyo nga oh. T-shirt po yan. Nilagay niya sa kanyang paa. At ito nga po, dinala ko na siya dito sa labas yung mga damit. Para dito ko po tutupiin isa-isa. At yan na naman. Sumunod na naman ng makulit naming little boy guys. Talaga naman, wag lang sanang ihian. At kung maihian niya ito, malamang hindi lang sa pagtutupi, kundi lalabahan ko pa ito. Talagang binigyan niya ako ng trabaho kasi nakikita niya, ipaupo-upo lang ako. Akala niya guys, sobrang relax na ang nanay niya dito. Hindi niya alam busy rin sa mga paggagawa ng content, pag-i-engage. Siyempre, kasama yun. Uy! At ayan na nga, inisa-isa ko nang tupiin. Sabi ko nga kay nanay guys, parang ang hirap naman simulan nito. Kasi nga po, kita nyo naman talagang sinisegregate ko yan. Kahit na puro jersey yan guys, talaga naman 'di ba? Napakahirap talagang tupiin pagka jersey. Syempre madulas, malambot, na madaling masira pagka once na nagalaw mo siya. Kaya sabi ko kay nanay, itulungan niya muna ako. Maganda ito tupiin sa lamesa. At habang ayan nga po, nagtutupi ako, parang hindi ako makamove on guys. At itong si Yayam ipanay dive dito sa harapan ko. Hinihila niya pa nga yung mga damit. At ayan, sabi ko nga kay nanay guys, ipaabot na nga ng aking cellphone. Baka mamaya merong nagtitext sa akin or alam niyo na, may nagme-message sa akin, hindi ko nababasa. So kailangan silipin. Talagang hindi pa rin talaga makatiis pag walang cellphone. Bakit kaya ganun tayo? No? Parang nasanay na tayo na maya talagang hawak natin ang ating phone. Parang yan na yung buhay natin guys. Siyempre, lalo na ngayon, sa mga panahon ngayon, lahat ng transaksyon natin online na, halos hindi na nga po tayo nakakaalis ng bahay. Ultimo, pagbabayad ng utang, transaksyon natin naka-online na. At ayan nga guys, si Yayam tuwang-tuwa. Dahil nakikita niya ang nanay niya ay sobrang busy at itong si nanay, tinutulungan na nga po ako. Kaya sabi ko kay nanay, tulungan niya na nga lang ako sa pagbubuhat ng lamesa. Ididikit namin dito para dito ko itutupiin itong mga damit at maitupi ko na rin na lapat at talagang pantay na pantay yung mga damit guys. Ganun po kasi ako maglinis at magtupi ng mga damit guys. Gusto ko, pagka once na nagtupi ako, ipantay-pantay kasi napakagandang tingnan po talaga. Nasanay po siguro ako guys nung high school kami. Sa school namin, ganun po yung turo sa amin ng mga madre. Kaya talagang kung anong turo na alam mong maganda sa paningin mo, talagang yun ang susundin mo guys. Abay, may natutunan din pala kahit papaano. Hindi na bagsak sa HE, tawag noon guys, di ba? HE. Pero sa amin, hindi ko alam, nakalimutan ko na kung anong tawag doon. Basta may natutunan ako sa school namin. Yan na nga po, tinulungan ko na si nanay mag-prepare, maglinis at magpunas ng lamesa. Syempre, kailangan mabango yan bago ko ilalatag dyan yung aming mga damit. Dahil po nag-iisang lamesa lang namin yan dito sa taas. So, lamesa sa kainan at lamesa sa tupian. Ayan guys, pero kadalasan doon pa ako nagtutupi sa kama namin. Syempre, dahil nga sa sobrang dami nito, sa sobrang dami ng kinalat ni Yayam, kailangan dito ko na lang siya tupiin dahil hindi pa naman kami kakain. At yan guys, tingnan nyo nga, di ba? Sa sobrang dami yan, akala nyo, yan lang ang aking tutupiin. Mayroon pa po, doon pa sa sahig na nakalatag. At talaga namang si Yayam enjoy sa kanyang ginagawa. Kung sa bagay guys, hindi naman natin kasalanan yon. Gusto lang namang mag-enjoy ng little boy natin at hindi natin nababantayan. Kaya, ayan, nagawa niya yung hindi dapat gawin. At tayo na nga lang mag-a-adjust. Siyempre guys, tayo yung bantay dito sa bahay. Kaya kailangan tayo rin ang magliligpit niyan. Kaya kayong may mga bulinggit dyan, bantay-bantay kayo. Bantay sarado sa ating mga anak na mga makukulit. Kaya alam nyo kasi hindi natin pwedeng sisihin yung mga bata sa mga pinanggagawa nila, lalo na pagka ganyang edad. Talagang dapat talaga tayong mga guardian or tayong mga bantay sa bahay yung nakafocus sa kanila. Lalo na yung mga delikado guys sa mga pagsasaksak ng kuryente kasi unang-una nakikita nila yan sa atin, yung mga lagi nating ginagawa. Akala nyo nakatingin lang yan sa atin pero nag-o-observe yan kasi bandang huli guys, gusto rin nila matuto, gusto rin nilang itry sa sarili nila kung paano nga ba, ba't ba ganun, di ba? So kailangan po nandito pa rin tayo palagi sa kanila, yung mata natin kahit na busy tayo sa pagkukulikot ng mga cellphone at kung ano-ano pa dito sa gawaing bahay, kailangan guys, yung mata natin
at atensyon natin lagi ring nasa kanila. At yan, habang nagtutupi nga ako guys, abay naghahanap din si Yayam talaga ng pagkakaabalahan guys. Tingnan nyo nga, itinabila niya lahat ng mga upuan dito sa gilid at kita nyo, di ba? Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Itong si nanay, talagang alerto. Buti na lang nandyan palagi si nanay guys, talagang napakadelikado itong ginagawa ng bulinggit na to. Kita nyo nga, di ba? Akit baba dito sa upuan. Kung wala talaga to si nanay, talagang ang hirap guys mag-alaga ng ganito kakulit na bata. Pero syempre nakakatuwa. Yung kakulitan niya guys, nakakatuwa. Natural lang po yan sa mga ganyan ng edad. Kasi nga gusto nilang matuto, gusto nilang i-explore yung mga ginagawa natin, yung mga gusto nilang gawin sa araw-araw sa buhay nila. Pero alam nyo guys, sobrang natutuwa talaga ako sa batang ito. Marami na po siyang natutunan kahit na hindi mo siya tinuturuan. Basta ibang-iba na talaga po ngayon yung mga bata. Basta't nakatutok lang sa TV. Basta guys, alam nyo na, marami yung natutunan mga ABCD, mga alphabets, phonetics. Talagang halos lahat alam niya na. Kaya po minsan nagugulat na nga lang ako sa mga pinsan sabi niya dahil nga alam niya na yung mga words na mga malalalim may talagang alam na alam niya kahit na hindi mo turuan, kusang lumalabas sa bibig niya. Pero isa lang guys, yung iniingatan namin yung paghahawak niya ng phone, talagang bawal na bawal pa po talaga siyang maghawak ng phone. Sa hanggang TV lang po muna hanggat maaari dahil po nga po bata pa siya, masisira ang kanyang mata. So napaka-importante po kasi talaga sa atin yung mata, lalo na pagka ganitong bata pa lang di ba? So, kailangan ingatan po natin yung ating mga anak. Huwag muna nating pahawakan ng mga gadget, lalo higit sa mga phone. Hanggat maaari, hanggang TV lang po muna. So, paano ba yan guys? Tingnan nyo nga, binalik ko na nga yung mga gamit. Sana naman, hindi niya na to kalikutin. At iyan, tinalian ko na nga lang po. Yan lang po yung aming panlock dito guys. Dahil nga po, wala po kaming lock dyan sa locker na yan. Hindi namin nakalain na magiging ganyan kakulit itong little boy namin. So, paano ba yan? Kita-kits ulit sa susunod na video. At ang aming little boy ay nagkukulit na naman sa labas. Bye-bye po!